1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ito na nga, katatapos lang ng birthday ko. Syempre, maraming salamat po sa mga bumate, sa mga talagang alam mo yun, hindi nakalimot sa pagbati sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal at support. And then, of course, sa mga co-teacher ko na talagang grabe naman yung surprise nila sa akin yesterday. Sobrang nagulat ako. Yung alam mo yun, talagang binigyan nila ng extra happiness yung aking kaarawan yesterday. And then, of course, doon naman sa mga tao na nilambingan ko, alam mo yon, naglambing din kasi ako sa mga kaibigan ko na, oy, regalo mo. Doon naman sa mga nagbigay, maraming salamat. Doon naman sa mga hindi, wala naman ako magagawa. Choices ninyo yon. Pero, guys, minsan lang ako maglambing. Ayun ay lambing ko lang. Pero kung gusto niyo naman magbigay ay salamat naman. Pero kung hindi naman, hindi ko naman kayo pinipilit. Kumbaga nasa sa inyo yon. So ang kaarawan ay minsan lang yan dumarating. So ako, wala lang. Syempre, hindi natin alam ang buhay, di ba? Kumbaga parang i-enjoy na nga lang natin. Pero maraming salamat pa rin, syempre, higit sa lahat sa Panginoon na talagang grabe yung pagmamahal sa akin. Sobrang ramdam ko. Thank you, Lord, na hindi niya ako pinababayaan, di ba? So, yun. So, sa mga tao naman na nagmamahal din sa akin ng sobra-sobra, maraming salamat. Appreciate ko naman lahat. Kaya naman, syempre, tuloy pa rin ang chika, tuloy ang ligaya, tuloy ang buhay, di ba? So, yon, laban, sabi ng ganon. And then, of course, positive thinking lang lagi. Syempre, ito yung panibagong pagsubok na naman sa buhay ko. At tuloy-tuloy yan. At hindi tayo basta-basta susuko ng ganon-ganon lang. Ganon! Kaya naman, syempre, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat sa lahat na nagmamahal. Maraming salamat sa patuloy at makasolid na makamamasag dyan. Sabi nga ganon, sa 10 kaibigan mo, isa ang totoo doon. Minsan totoo yun. So yan, kaya naman, syempre, napakaswerte ko sa inyo dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, mahigit pa sa 100 ang totoo. Diba? Kaya naman ngayong araw na to, syempre, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Ito, para sa inyong update. October 10. So, mark nyo yung calendar ninyo dahil magkakaroon nga ng competition mula sa Miss Asia Pacific. At syempre sa Mr. Global, and then of course sa Miss Global, at saka syempre sa Miss Grand International sa October 10 na ang kanilang coronation. Ang bilis, no? Pero ang alam ko, mag-start na ang Miss Grand sa susunod na buwan. Nakakaloka, dati October 25, ngayon hindi na. Kasi nga meron siyang ibang gagawin. Gawa nga nung Miss Universe. And then, ayun. So, I'm so excited, syempre, para sa magiging laban ng mga pambato natin mula sa Miss Asia Pacific, Miss Global, at Mr. Global at saka sa Miss Grand. Syempre, ano yan, mga palaban yan at suportahan natin sila. So, parang feeling ko naman pagdating sa mga pageant na lalabanan nila ay magpe-penetrate syempre ang mga pambato natin at sabi ng ganon,
tiwala lang. Ganun naman talaga. Kailangan lang natin magtiwala sa kanila para, alam mo yon, makaariba tayo ng bonggang-bongga. So yun, support lang. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, the arrival. Ito na nga, the Queen is coming. So mula sa Poland ay babalik na ng Pilipinas ang bagong reyna ng Miss Supranational na wala nang iba kundi si Katrina Ligado. So anong chika mo dito, Mama Sam? Syempre excited tayo dyan dahil finally after 13 years, so nangilabot ako, may ibabalik na uli ang corona ng Miss Supranational sa ating bansa. Sabi ng ganon, sa haba-haba ng prosesyon, babalik at babalik ka din. O, diba? Sabi ganon. Sobrang masaya yung feeling dahil ang daming mga candidates na nag-try na masungkit yung corona ng Miss Supranational, and then si Katrina Ligado ang born to be para maging supranational. And then happy ako kasi syempre Katrina Ligado to. Alam naman natin na talagang iba din ang kalidad talaga na ipinakita niya sa competition. Kung iisipin mo, ang laban ni Katrina Ligado ay know when to pick ang eksena. Talagang legit na know when to pick. Pero alam mo yon, tagumpay naman sa kanyang strategy game dahil naman nasungkit niya nga yung corona. So kasama ni Katrina Ligado na babalik ng Pilipinas, pumunta siya doon na mag-isa. Pagbalik niya, dala-dala niya si Mr. Supranational naman na from Spain. Hindi para kundi para mag-promote siguro ng supranational sa Pilipinas. Hindi ko alam kung mananatili ba si Katrina Ligado sa Pilipinas or saglit lang siya dyan tapos babalik siya sa Poland. Hindi ko alam, wala akong idea. Pero ang alam ko, siya ang bagong reyna. At syempre marami ang mga project na gagawin. And let's see kung ano ang magiging eksena nila sa pagdating ni Katrina Ligado sa Pilipinas. Samantala naman, another queen from the Philippines ang namamayagpag ngayon sa eksena dito sa Miss Charm. Yes! At kasama niya nga dito si dating Mr. Global na si Jet, di ba? Palomo, tama ba? Na naging issue nung mga nakaraang buwan regarding sa happy na yan. So, ngayon lang uli nagpakita itong lalaking to at nagmukhang siya, Vietnamese. Si Jet, siya ba to? Parang hindi naman. Ewan ko, anyway, so good luck. At ito na nga, siyempre, si April Smith ay nasa Vietnam ngayon at umi-eksena ng bonggang-bongga bilang pambato natin ng Miss Charm. Hindi pa para mag-compete doon, kundi para lang mag-promote ng Miss Charm na gagawin nga dyan sa Vietnam this coming December. And then, of course, we are excited sa magiging laban ni April Smith. Nakita naman ninyo, laban na laban. May comment ba kayo? Sabing ganun nung iba, nababasa ko doon sa mga hindi daw ganun kabongga yung make-up at hindi daw ganun kabongga yung aura. Kayo naman, ang importante ay naimbitahan siya dyan, and then hindi nyo naman nakita in person kung gaano siya kaganda, kaya huwag nyo siyang lait-laitin. Kumbaga, maging happy tayo at supportahan natin si April Smith at tigilan ninyo yung mga eksena na ganyan. Yun. So, be happy. Yun yung importante. At alam mo yon, laban Philippines. Pero syempre hindi lang si April Smith ang nandiyan dahil nandiyan din ang pambato ng Indonesia na kung maka-red lipstick naman ay wagas. Pero maganda si Indonesia umuora. And then andyan din si Malaysia. Sabing ganon, napapagitnaan daw ng mga Diyosa itong si April Smith. Well, abangan ninyo ang magiging performance na April Smith at saka ninyo sabihin sa akin kung hindi nga ba kabog ang beauty niya kapag nagsimula na ang competition. So, hayaan mo maganda-gandahan yung Malaysia at saka Indonesia dyan. Di ba? So, tingnan natin sa performance. Doon magkakaalaman. Bayaan mo sila na parang ang feeling nila ay sila lang pinakamagandang babae sa buong mundo. So, hayaan mo sila na ganun yung ma-feel nila. Dahil kapag eneksinahan na yan ni April Smith, kabog ang beauty nila, di ba? So, yun. So, good luck. At eto nga, para sa sumunod na chika, si Lara Marina.
Dethrone daw, ito daw ay naging pambato ng Brazil sa supranational for 2026 at napapabalita na dinithrone daw. Bakit? Oo, nakakaloka. Hindi pa malinaw sa akin kung ano ang issue na kinakasangkutan niya at kung bakit siya na-dethrone ng ganun-ganon after niya makuha na maging runners-up sa Miss Supranational. So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena at mga kaganapan pa dito sa na-update sa pambato ng Brazil sa supranational tong nakaraan lang. Naloka ako, nagulat ako kasi parang ano nangyari? Bakit ka na-dethrone? May nagawa ka bang mali? Sabihin mo sa akin, oh, di ba? So nakakaloka, wala akong makita pang update pero sige lang. Chika ko lang sa inyo yan. Pero eto, oho, umalarma. Mr. Nawat, eto nga kahapon nga napabalita na si Mr. Nawat daw ay chumichika sa kanyang live na ang sinasabi daw ay si Jonas Caput, National Director, should get ready to lose the Miss Universe franchise. Ang pagkakaintindi ko kasi sa live ni Mr. Nawat kahapon, yung pinapanood ko, ang sinasabi niya, be ready Philippines para sa possible na maging resulta ng Pilipinas sa kompetisyon natin sa Miss Universe. Ayun yung malinaw na pagkakaintindi ko. Ang hindi ko maintindihan, bakit kasi yung iba, post na lang ng post na kung ano na lang ang ma-post. Ayun, sabi ni Mr. Nawat, fake news. Di ba? Bakit daw fake news? I never said this. And I never mentioned Jonas by name. I was to speak about the situation in general. Jonas is a good friend of mine and I have a great love and respect for the people of the Philippines. Ayun. So bingo, di ba? So yun, nakakaloka kasi. Kayo kasi kung ano kasi yung nabalitaan ninyo, post agad. Alam niyo sa totoo lang, ang dami kong nababalitaan na chika. Pero hindi ko machika sa inyo dahil wala naman tayong mga resibo dyan. Kumbaga parang, ano ba ang sinabi? Ano ba pinag-uusapan? Ano ba ang tungkol dito? Di ba? So better to keep quiet. Kung hindi malinaw sa inyo, hindi yung parang may ma-post lang kayo. Nakakaloka talaga kayo, no? So kayo talaga nakakawindang. Anyway, so ayan, nilinaw na ni Mr. Nawat na hindi niya sinasabi yon at wala siyang sinasabing ganon. So, yung nakausap ko din si Jojo, tinanong ko din to sa kanya yung regarding dyan sa franchise ng Miss Universe Philippines. Wala naman silang sinasabi. Just enjoy the moment na hindi dapat tayo maalarma hanggat wala pang mga proper announcement. Kayo kasi gusto nyo mauna pa kayo sa balita nakakawindang, di ba? So yun, so basta laban lang. Good luck. Ayan na, nilinaw na ni Mr. Nawat. So kasi nga, dahil nga sa sitwasyon ngayon na nangyayari dito sa Miss Universe Philippines, kaya niya nababanggit yan. Yung possible ba na siguro ang ibig niya sabihin, yung possible na pwedeng maging resulta. Kasi nga, syempre, alam naman natin ang pambato natin na malakas at may laban talaga dito sa Miss Universe. And then, tingnan natin kung ano magiging eksena. Actually, ang nararamdaman ko, sinasabi niya sa sarili niya, dinadamay tayo. Charot, hindi. Okay lang yan. So, nagbibigay lang ng awareness si Mr. Nawat sa atin at dapat ma-aware tayo doon sa sinasabi niya. Ganon! Nakakaloka kayo, pero ito ang mas nakakaloka. Sabi ng The Miss Universe Western Region is Instagram, sabing ganon, account managed by Raul. Follow only the representative from the Myanmar. So, ang pina-follow lang daw ni Mr. Raul ay si Miss Myanmar. So, ibig sabihin ba neto ay, sabi niya, while not follow the contestant from the Philippines and Thailand and India. Baka naman kasi busy pa si Mr. Raul para i-follow ang lahat. Pero sa totoo lang, dapat i-follow niya ang lahat kasi magmumukha siyang bias. So anong ibig niya sabihin? Hindi niya gusto ang Pilipinas. Ayaw niya kay Thailand, ayaw niya kay India. Ano ka, Raul? Magtayo ka ng sarili mong pageant. Nakakaloka ka. Huwag ganyan. Maraming magagalit sa'yo. Kasi parang dito, hindi ka fair. So, naiintindihan ko na
naiintindihan ko na lagi kasi tinitira din ng mga Pilipino itong si Raul. Siguro ito yung pinaparamdam niya sa atin ngayon na parang, wala kayong suporta sa bago kong reyna ha. O sige, ganito ang gawin ko sa inyo. So, yan yung sinasabi ko din sa inyo na paulit-ulit. Na parang huwag nyo seryosohin yung mga bagay-bagay. Kasi kapag sineryoso ninyo, sasamahan ninyo yan ng emosyon eh. Kapag sinamahan nyo yan ng emosyon, syempre, ang madadalit dyan, yung susunod na kandidata natin, isipin ninyo lagi na meron tayong next and next and next candidates. Syempre, ganun yung ginawa ganun yung ginawa natin sa kanya. Syempre, bakit naman niya ipaparamdam sa atin na flattered siya sa ating reyna? So, dapat tigil-tigilan din natin, iwasan din natin ang pambubuli or pagiging, alam mo yon, no, aktivista dyan sa mga nangyayari dyan. Kasi, syempre, ganun talaga magiging lalo na sila yung owner. So ngayon, paano yan? Anong gagawin ninyo? So magagalit na naman ba kayo? So hayaan ninyo. Kumbaga parang bayaan niyo siya. Pero si Mr. Raul naman, sana naman, i-follow mo lahat. Hindi po pwede yung may pinipili ka lang. Ano ka? Hello? So, nakakaloka ka. Isa ka din eh. Kaya nagkakandaleche-leche ang mundo ng pageantry dahil sa mga katulad ninyo. Charot! O yun. Nakakawindang na kasi. Kumbaga, ay nako, ang sakit nila sa ulo. Pero ito ang mas masakit sa ulo. Osmel, sabing ganon, doesn't see Miss Universe Thailand as a strong competitor, pointing out that she's previous joined a pageant but failed to place among the top runners-up. Ayun na nga. So, naiintindihan ko naman itong si Osmel na kung ano man yung reaction niya dyan kay Miss Thailand kasi ganun din yung naiisip ko. Charot. Kasi nga, di ba, parang nararamdaman mo na parang ang layo ng kanyang, tawag dito, pwedeng yung parang hindi ko siya nakikitang strong. Kung nabigay man sa kanya yung corona ng Miss Universe Thailand dahil deserve niya yun. Pero ibang usapan kasi pagdating sa Miss Universe ano ba yung may offer mo? Magugustuhan ka ba ng organization? Diba? So hindi natin alam. I hope na sana hindi siya ma-eltokuyo sa darating na Miss Universe dahil na-experience niya na yon doon sa Miss World. Kumbaga parang sana dito mailaban niya ng bonggang-bongga. But sa nakikita ko naman kung top 30 naman yung kukunin, siguro naman lulusog siya. Pero kasi ang pagtataas kasi ng kilay nung iba, doon nga sa 40, hindi siya nakalusog. Sa 30 pa kaya. O diba? Nakakaloka kayo. Anyway, so good luck. And let's see. Hindi naman natin alam. Malay ninyo, diba? Huwag natin i-underestimate yung kakayahan niya kung siya ba ay papalo or hindi. So basta laban and support. Kung ayaw mo naman sumuport, okay lang. Di ba? So, good luck na lang kay Miss Thailand sa Miss Universe. Oho. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, Megan Young. Oho. Sabing ganon, hindi daw siya san-ayon or I hate the tips, know when to pick. Sabing ganon. Ayaw niya yung mga tips or ayaw niya ng ganon. Hate niya. Kasi nga, si Megan Young ay hindi nga siya ganon kung paano siya nanalo. Ibinigay niya na yung laban niya para sa sa corona, sa simula pa lang, para ma-impress syempre sa kanya yung owner. Ganon yung eksena niya, style niya yun pero effective nga ba to para sa ibang candidates? Hindi ko alam kasi kanya-kanya strategy game ang bawat candidates. Like nga sabi ko, kung si Katrina Ligado ang ipinairal niya is know when to pick at nag-effect naman dun sa kanya yung kanya strategy ganon. So dito sa kay Megan Young, hindi. Kasi gusto niya from the start pa lang, pick ka na agad yung ganon. At ito ang tip niya kay Asia. At ayun, yung nakikita natin kay Asia kung bakit tuloy ang ating pambato ay impressive talaga sa competition. From the start until now, she's a very consistent kung paano niya nilalaban talaga ang corona. And then, ang pinaka nakakatuwa pa dito kay Asia ay talagang ramdam mo talaga yung lakas niya. Grabe, consistent, ayun ang kinya. Pangalawa ay yung talagang masasabi mo palaban. Very competitive talaga siya. At
umaasa ako na mabibigay sa kanya ang corona ng Miss Universe, ng Miss World. Tulad nga ng sinabi ko, Diyos ko, Madam Julia, kapag pinalagpas mo pa yan, sino pa ba ang ibibigay namin sa inyo? Ako na ba ang lalaban, o, di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi. Kumbaga parang, wala ka nang makikita, mahirap. Oho, hindi ganun kadali ang maghanap ng kandidata na katulad ni Asia. Na alam mo yung total package. Kaya pag pinakawala to ni Madam Julia, ay nako, good luck sa'yo, Madam Julia. Kahit ako, ayoko na ng Miss World kasi parang feeling ko, hindi ko na nakikita na, alam mo yon. So, eto na yon, tumbok to. Kasi, tumbok talaga yung pambato natin. Pero may mga ilang basher akong nabasa na sabing ganon, wag daw mag-expect dahil hindi daw pang Miss World si Asia. O di ba nakakaloka? So ang taas ng kilay ko sa kanya kasi parang hello, okay ka lang, o di ba? So sasabihin mo na hindi pang Miss World, o di ikaw lumaban, baka ikaw yung pang Miss World. Ganon. Yung mga basher talaga, no, kahit pakitaan talaga sila ng galing ng kandidata natin, bitter at na-bitter sila, ang dami pa rin nilang masasabi at hindi pa rin nila gugustuhin na manalo ang pambato natin. And sa bagay, na-expect ko na yun sa kanila at ano pa bang bago doon, o di ba? Wala naman. So, yon. Kaya okay lang 'yan. At siguro ang the best na gawin natin ay magtiwala kay Asia at ayun, ipagdasal na sana siya talaga ang tanghaling bagong Miss World. And then laban yan, Philippines. Piling ko naman nag-aalay naman yung mga bituin sa langit sa kanya. Sumasan-ayon ang tadhana. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.